Narito naman po si Melanie Valdez Reyes mula sa Palasyo ng Malacanang. Magandang umaga, Melanie. Good morning, Zarina. Bumueltang Malacanang kay Vice President Leni Robredo na imbis na magreklamo ay pasalamatan na lamang ang disaster relief team na tumutulong sa kanyang mga kababayan na sinalanta ni Bagyong Nina. Ito ang sagot ng palasyo sa pahayag ni Vice President Robredo na mabagal umano ang relief operation sa mga komunidad na sinalanta ni Bagyong Nina. Partikular na pinunan ni Robredo ang kawalan ng kuryente sa ibang mga lugar sa Bicol Region. Sa statement ni Presidential Spokesman Ernesto Abella na ituturing na ginagamit ng pangalawang Pangulo ang kalamidad para sa kanyang political agenda. Anya ang dapat na gawin ng Vice Presidente ay i-appreciate ang mga disaster officials, mga social workers, maging ang mga volunteers na nasa ground zero na bago pa man mag-landfall si Nina. Ayon pa kay Abella, as of January 4, mahigit na sa 180 million pesos na halaga ng relief assistance ang naipamahagi ng gobyerno sa mga apektadong pamilya sa rehiyon ng Calabarzon, Mimaropa, Region 5 at 8, maging yung mga na-stranded sa Pantalan. Maging ang problema sa kawalan ng kuryente ay patuloy na sinusolusyon umano ng Department of Energy sa tulong ng local government units. Binalik sa palasyo ni Senadora Laila de Lima ang aligasyong may kinalaman siya at si Senador Antonio Trillanes report sa pananaksak sa believed inmate na si JB Sebastian. Wala raw dahilan para ipapatay si Sebastian dahil umaasa pa siya noon na makakatulong sa kanya ang inmate. Ang Pangulo mismo. Hindi naman yan ipagpagawa kung walang blessing sa taas o kanyang mga operators, through his operators. He has enforcers. He has operators. Kaya nga tinatanong ko, magkano na ho, Pangulo, ang nagagastos nyo dyan sa obsession nyo sa akin? Sinisika pa ng GMA News sa makuha ang panig ng palasyo sa aligasyon niya ni de Lima. Tugon niya ng senadora dahil inulit ni Aguirre ang bintang ng sumaksak kay Sebastian na inutusan daw siya ng isang batchmate sa Philippine Navy para di makapagsalita si Sebastian laban kay de Lima. Nauna nang tinagi ni Trillanes na may kinalaman siya sa tangka kay Sebastian. Wala na raw balak pa ang DOJ na paimbestigahan ito. Meron nag-investigate na dito eh. Otherwise, magdodoble-doble tayo. So far as he is concerned, hearsay lamang. Sa iba pa, ang mga pangunahing balita na pili si Pangulong Rodrigo Duterte bilang Man of the Year ng Yaju Zucan, ang ituturing na Time Magazine ng China. Ang Presidential Spokesman Ernesto Abella, hiniran si Pangulong Duterte bilang Man of the Year dahil sa paninindigan nito sa independent foreign policy at pagdistansya sa Amerika at pakikipagbabutihan naman sa China. Pinuri rin ang programa at pangasiwa ng Pangulo sa gobyerno kabilang na ang anti-corruption campaign nito na nagpaangat sa kanyang popularidad sa mga Pilipino. Ang nasabing weekly magazine ay may malaking sirkulasyon hindi lamang sa China kundi maging sa Hong Kong, Taiwan, Singapore at Malaysia. Wala nang balak si Senador Richard Gordon na buhayin ng investigasyon ng Senate Committee on Justice para ipatawag muli at pakinggan ang mga testimonya ni Edgar Matubato. Sinabi ni Gordon na sarado ng investigasyon ng pinamumunuan niyang komite hinggil sa mga nagaganap na pagpatay kung saan inilutang ni Senator Laila de Lima si Matubato bilang testigo. Ayon kay Gordon, mismo si Matubato ang sumira sa kanyang sarili nang mabigo itong patunayan sa Senado ang kanyang mga alegasyon laban kay Pangulong Duterte hinggil sa Davao Death Squad. Katunayan, binigyan niya na napakabang pagkakataon si Matubato sa Senate hearing para sabihin ang kanyang mga nalalaman at patunayan ang mga ito. Pursuit operations are underway against the heavily armed men who raided the North Cotabato District Jail in Barangay Amas in Kidapawan City early this morning. The attack by at least 100 suspected BIFF fighters resulted in the escape of 158 inmates, including several high-profile prisoners. Provincial Jail Warden Superintendent Peter Bongat said the raiders overwhelmed the 21 prison guards, securing more than 1,500 inmates at the facility. One of the prison guards was killed. More details in this report. About 158 inmates escaped from the North Cotabato District Jail as over 100 heavily armed men attacked the facility.
From there, a firefight ensued with an undermanned BJMP personnel who were on duty. According to BJMP spokesperson Chief Inspector Xavier Solda, the attack was staged at 1 o'clock this morning. It was reported that there was no electricity before the firefight, which lasted for 2 hours. One prison guard was killed during the attack. He was identified as Excel Ray Vicedo. Past midnight, zero visibility. Pagkatapos, before pa nung firefight ay pinatayan sila na nawalan ng kuryente, nawalan ng ilaw sa lugar. So most likely, before the incident, may mga recordings tayo makuha na name-mention po ang BIFF, ang MILF, pero ang BGMP po, we don't want to speculate. Ang gusto po namin muna, verifikahin yung information. There is now ongoing recovery operations together with the Special Action Force, Armed Forces of the Philippines, and BGMP Special Tactics and Response Team. They are working to capture the escapees. From the data gathered in PCOO, as of 1:55 p.m., 14 were recaptured. Of the 14, 2 surrendered and 6 were killed during the operations. BJMP units in Region 12 and nearby provinces are now on heightened alert. Meron pong composite team po, may mga public safety company from the Cotabato Provincial Police Office, meron pong from the Army, at meron pong Special Action Force personnel na nandun sa area, helping the BJMP to go after those who escaped from the detention facility. Patay ang isang lalaki matapos barilin sa loob ng kanyang bahay sa Malabon. Ang tinuturong suspect, mismong kapitan ng barangay. Umaksyon si Rosel Lopez. Katarungan ang hiling ng pamilya ni Ricardo Barrera matapos itong pagbabarilin at mapatay sa loob ng kanyang bahay sa Malabon. Nananawagan ako sa Pangulo at saka PNP na kung pwede bigyan kami proteksyon dito sa Barangay Concepcion dahil nangangamba kami na balikan ulit kami dito dahil minasakay na kami noong 28 ng Disyembre. Bukod kay Barrera, 4 na iba pa ang nadamay. Isa na rito ang pinsan ng biktima. Ako po nakahiga po dyan sa kwarto. Nilalaro ko po yung kapatid kong maliit. Maya-maya po, nakarinig po ako ng putok bago may sumigaw. Paglabas ko, sakto naman pong paparto na po yung gunman. Buti nga po, tumalon ulit, papasok sa kwarto. Pagtalong ko po, tinawa na po ako. Ang itinuturong utak ng krimen, mismong ang barangay captain ng Barangay Concepcion Malabon na si Chairman Eng Santiago. Bago raw kasi maganap ang pamamaril, ay isinama ang pangalan ni Barrera sa listahan ng Oplan Tokhang. Gumawa rin ng pirma dun sa laysay si Barrera na kung anuman ang mangyari sa kanya ay ang chairman ang nasa likod nito. Payag naman ni Chairman Eng Santiago na hindi na humarap sa kamera. Sa Tokhang pa lang ay sinabi niya na umano na bakit nasama si Barrera sa listahan dahil hindi naman anya ito adik. At nung nabalitaan niyang binaril naman si Ricky Barrera, ay agad siya umano nakahinga ng manuwag na sinabing nahuli ang suspect. Kaya't imposible anya siya ang nasa likod ng krimen gaya ng akusasyon sa kanya. Dad, sino nag-utos sa'yo para patayin niyo? Wala. Ha? Wala. Wala? Bakit pinatay mo? Anong klaso? Anong klaso? Sa proper court na lang. Pero naniniwalang ina ng biktima na may iba pang motibo ang suspect. May nagsabi kagabi na taga-barangay na sabi, nadamay na lang daw yun iba, dalawa lang daw kami na prospect, si Ricky Barrera at ako. Tingin ko politika dahil napahiya siya dito sa lugar namin. Napahiya yung kapitan namin dito. Dahil lahat ng dala niya, laglag. Anong klaseng kapitan siya? Laglag. Dahil talagang nagyayabang siya, pero wala naman siya nagawa. Lahat ng dala niya, laglag. Ultimo bayaw niya si Jap, laglag. Kaya minsan parang nakakapikon na kapitan siya, siguro napahiya, ito ang ginawa sa amin. Iniimbestigahan na ng Malabon PNP ang krimen. Papa-imbestigahan ulit natin to kasi during the conduct ng investigation, right after nung mahuli yung gunman doon sa pangyayari, wala namang binibigay na impormasyon yung pamilya na meron palang ginawang parang sulat o parang testamento yung biktima. Pumanaw na ang 15 anyos na babae sa Malabon na tinamaan ng bala sa ulo noong bagong taon. Pero hanggang ngayon, palaisipan pa rin kung ligaw na bala o nadamay lang sa pamamaril ang biktima.
Nakatakda namang magsagawa ng autopsy ang NBI. Kaugnay niyan, umaaksyon live si Amber Gonzalez. Amber. Cheryl, pansamantalang nakalagak dito sa Nate Funeral Home sa Navotas yung mga labi ng 15 anyos na si Emeline Villanueva o yung dalagitang tinamaan ng bala sa ulo. Nitong bisperas lamang ng bagong taon, 4 na araw din siya na nakipaglaban bago nga siya bawian ng buhay bandang alas 6 GMT kagabi. Makulit at malambing, ganito inilarawan ni Nanay Marilyn Villanueva ang 15 anyos niyang anak na si Emeline. Panganay sa 4 na magkakapatid ang dalagita. Pangarap daw nitong maging chef dahil sa talento sa pagluluto at pagbe-bake. Sa katunayan, pinagkakakitaan na raw nito ang talento. Mahilig nga siya mag-bake tsaka yung gumawa ng mga graham. Tapos binibenta niya 2 piso, ganun. Pag yung wala siyang pasok o kaya pag minsan parang matinda ko palamig yung para sa mga bata lang. Pero lahat ng ito naglahos sa isang iglap matapos bawian ng buhay si Emeline sa Jose Reyes Memorial Medical Center kahapon. Di na niya nakayanan pa ang matinding pinsalang inabot matapos tamaan ng bala sa ulo noong bagong taon. Hindi na rin kasi naoperahan ng dalagita dahil sa maselan nitong kondisyon. Wala na kaming mailisip na reflexes from the brain and the brainstem. So that means she's in a very deep coma. With all the medications that we're giving, bumabagsak pa rin yung kanyang blood pressure, pati yung urine output niya bumababa na rin. So these are ominous signs na critical na yung patient and we might lose her anytime. Pasado alas 6 kagabi ng tuluyang mamaalam ang dalagita na ilang araw ding na-comatose. Sa gitna ng pagdadalamhati, nangako ang pamilya Villanueva kay Emeline na di titigil hanggat di siya nabibigyan ng hustisya. Kailangan natin yun. Lalo na ngayon, wala na yan ako. Yun na rin yung hinahabol talaga namin, hustisya. Nauna nang idineklara ng DOH na stray bullet victim si Emeline base na rin sa trajectory ng bala na tumama sa kanya. Pero gitang Malabon Police, biktima ang dalagita ng kaguluhan sa lugar na nauwi sa pamamaril ng isang residente sa isang barangay Tanod. Tinutugis pa rin daw ang sospek hanggang ngayon. Pero ayon sa pamilya ni Emeline at ilang kapitbahay, walang pamamaril na nangyari sa kanilang lugar. Bigla na lang po siya bumagsak dito eh. Akala namin na himatay siya, hindi pala. Tapos bigla na lang nagkagulo yung mga tao. Kaya bang naghahabulan? Wala po. Away. Mga nagsiselfie lang po, nagpipicture kasi may ginawa pong robot po. Gulat kami, biglang bumagsak na lang yung bata. Cheryl, sa bahay ng pamilya Villanueva sa Barangay San Agustin sa Malabon, nakatakdang paglamayan mamaya yung mga labinga ni Emeline. NBI yung nakatakdang mag-autopsy sa kanyang bangkay, kaya inaasahan natin na mamayang hapon o gabi pa nga matatapos ang pagpoproseso ng kanyang bangkay. Pumunta na rin, Cheryl, yung PNP sa Jose Reyes Memorial Medical Center kagabi nang mabalitaan nga nila ang pagkamatay ng dalagita, pero tumanggi na silang magbigay sa amin ng pahayag. Patay naman ang isang 8 taong gulang na babae matapos umanong ma-suffocate sa loob ng kotse sa Pasay. Hindi raw kasi namalayan ng nanay-nanayan nito na naiwan pala rito natutulog ang bata. Nagbabalik si Jen Calimon. Hindi akalain ni Joanne ang pamamasyal sa Pasay noong Martes, ang huling beses na makakasama ang anak-anaka na si Jana Jacobe. Nasawi ang 8 anyos na si Jana matapos maiwan sa loob ng kotse at posibleng na-suffocate. Alas 3 na raw ng umaga kahapon na makauwi ang pamilya nila galing sa pamamasyal. Sabay-sabay daw silang natulog at pagkagising ng alas 7 ng umaga. Doon na namalayan ni Joanne na nawawala ang bata. Yung time ngayon alas 7 na pagpasok ko sa bahay, tinanong ko ngayon yung batang katabi niya. Sabi ko, Shakira, di mo ba napansin si Jana? Tulog yun nung pumabatay ng kotse kayo, doon na kami po nag-alarma na baka naiwan. Agad daw nilang sinilip ang kotse at doon nga natagpuan ang bata. Wala na itong buhay at nangingitim na. Sa backseat ng sasakyan na ito natagpuan yung bangkay ng 8 taong gulang na si Jana. Kwento ng kanyang mga kasama, hindi raw nila napansin na hindi nila kasama yung bata nang lumabas sila ng sasakyan. Labis ang hinanakit ni Joanne sa sinapit ng anak-anakan. Talaga na hindi po talaga namin alam ng Diyos yan. Ako nga hindi ko matanggap na hindi mo kumandang na. Sabi ko nga, sa lulong ng anak ko. Kahit hindi po siya sa akin ang galing, ako po nagbalaki. Mahal ko yung bata na yon. Hindi ko matanggap
na gano'n ang sinabi na, may aksidente po ang nangyari. Isa sa ilalim sa autopsy ang bata para malaman kung may naganap na foul play. Kahit naman mapatunayang aksidente ang nangyari, posible pa rin kasuhan ng negligence resulting in homicide ang asawa ni Joanne, na siya ring driver ng kotse nang maganap ang insidente. Emeline Villanueva, the 15-year-old stray bullet victim in the New Year revelry, has passed on. She died early tonight in her hospital bed. Meanwhile, the prime suspect in the case has been identified and criminally charged. Marita Moaya tells us more. Emeline Villanueva, the 15-year-old stray bullet victim on New Year's Eve in Malabon City, expired at exactly 6:10 this evening at the Jose Reyes Memorial Medical Center. Dr. Aline Salyuman, Chief President of the Neurosurgery Section, says that cause of death is severe brain injury secondary to gunshot wound. Malabon Chief of Police Senior Superintendent John Chua expressed his condolences to the family of the victim, adding that they cannot do otherwise but offer prayers for the soul of Emeline. Meanwhile, a certain Renato C. Jr. alias Toti is a prime suspect in the shooting incident which could have hit Emeline in the head on New Year's Eve. An attempted murder case was filed by Patricio Muñoz Jr., the Barangay Tano, who is the actual target of the suspect, while Emeline Villanueva, represented by her mother, filed a case of reckless imprudence resulting to serious physical injuries, according to Chua. Muñoz's statement says that Toti has an old grudge at him as the suspect believes that it was him who revealed the illegal activities of the suspect. On December 31, Muñoz and Toti crossed paths and the suspect fired a gun. Chua added that both the SOCO and the FBI already went to the place where the incident happened. Ayun, SOCO, right after the incident, pinapunta na namin yung SOCO nung monitor namin na may barilan sa isang lugar doon. And yun na yung nila rin, conclusion nila na napakalaking possibility na yung balang mga binitawan nitong si Renato, si alias Toti, ayun rin yung bala na tumama doon sa batang babae. Malabon PNP background investigation reveals that Toti was also the prime suspect in a shooting by Caloocan City Police caught in CCTV, which led to the cop's death. Meanwhile, NCRPO Chief Superintendent Oscar Albayalde says that he has not relieved the Malabon Chief of Police yet. Actually, it's not basically a case closed. It's cleared. Ibig sabihin, open pa rin for follow-up operation since hindi naman nahuli yung tao. Kaya nga, ang sabi natin, mas maganda na mahuli nila yung tao to clear yung mga doubts na ito ay isang whitewash investigation. They just want to clear their station na ito ay hindi stray bullet at baka ayaw lang na ma-relieve yung chief of police doon. No less than the chief PNP have said na hindi pa clear, hindi pa off the hook yung chief of police ng Malabon dito. Angat sa kanyang popularidad sa mga Pilipino. Ang nasabing weekly magazine ay may malaking sirkulasyon hindi lamang sa China kundi maging sa Hong Kong, Taiwan, Singapore at Malaysia. Wala nang balak si Senador Richard Gordon na buhayin ng investigasyon ng Senate Committee on Justice para ipatawag muli at pakinggan ang mga testimonya ni Edgar Matubato. Sinabi ni Gordon na sarado ng investigasyon ng pinamumunuan niyang komite hinggil sa mga nagaganap na pagpatay kung saan inilutang ni Senator Leila de Lima si Matubato bilang testigo. Ayon kay Gordon, mismo si Matubato ang sumira sa kanyang sarili nang mabigo itong patunayan sa Senado ang kanyang mga alegasyon laban kay Pangulong Duterte hinggil sa Davao Death Squad. Katunayan, binigyan niya na napakabang pagkakataon si Matubato sa Senate hearing para sabihin ang kanyang mga nalalaman at patunayan ang mga ito. Pursuit operations are underway against the heavily armed men who raided the North Cotabato District Jail in Barangay Amas in Kidapawan City early this morning. The attack by at least 100 suspected BIFF fighters resulted in the escape of 158 inmates, including several high-profile prisoners. Provincial Jail Warden Superintendent Peter Bongat said the raiders overwhelmed the 21 prison guards, securing more than 1,500 inmates at the facility. One of the prison guards was killed. More details in this report. About 158 inmates escaped from the North Cotabato District Jail as over 100 heavily armed men attacked the facility.
From there, a firefight ensued with an undermanned BJMP personnel who were on duty. According to BJMP spokesperson Chief Inspector Xavier Solda, the attack was staged at 1 o'clock this morning. It was reported that there was no electricity before the firefight, which lasted for 2 hours. One prison guard was killed during the attack. He was identified as Excel Ray Vicedo. Past midnight, zero visibility. Pagkatapos, before pa nung firefight ay pinatayan sila na nawalan ng kuryente, nawalan ng ilaw sa lugar. So most likely, before the incident, may mga recordings tayo makuha na name-mention po ang BIFF, ang MILF, pero ang BJMP po, we don't want to speculate. Ang gusto po namin muna, verifikahin yung information. There is now ongoing recovery operations together with the Special Action Force, Armed Forces of the Philippines, and BJMP Special Tactics and Response Team. They are working to capture the escapees. From the data gathered in PCOO, as of 1:55 p.m., 14 were recaptured. Of the 14, 2 surrendered and 6 were killed during the operations. BJMP units in Region 12 and nearby provinces are now on heightened alert. Meron pong composite team po, may mga public safety company from the Cotabato Provincial Police Office, meron pong from the Army, at meron pong Special Action Force personnel na nandun sa area, helping the BJMP to go after those who escaped from the detention facility. Patay ang isang lalaki matapos barilin sa loob ng kanyang bahay sa Malabon. Ang tinuturong suspect, mismong kapitan ng barangay. Umaaksyon si Rosel Lopez. Katarungan ang hiling ng pamilya ni Ricardo Barrera matapos itong pagbabarilin at mapatay sa loob ng kanyang bahay sa Malabon. Nananawagan ako sa Pangulo at saka CPNP na kung pwede bigyan kami proteksyon dito sa Barangay Concepcion dahil nangangamba kami na balikan ulit kami dito dahil minasakay na kami noong 28 ng Disyembre. Bukod kay Barrera, 4 na iba pa ang nadamay. Isa na rito ang pinsan ng biktima. Ako po nakahiga po dyan sa kwarto. Nilalaro ko po yung kapatid kong maliit. Maya-maya po, nakarinig po ako ng putok bago may sumigaw. Paglabas ko, sakto naman pong paparto na po yung gunman. Buti nga po, tumalon ulit, papasok sa kwarto. Pagtalong ko po, tinawa na po ako. Ang itinuturong utak ng krimen, mismong ang barangay captain ng barangay Concepcion Malabon na si Chairman Eng Santiago. Bago raw kasi maganap ang pamamaril, ay isinama ang pangalan ni Barrera sa listahan ng Oplan Tokhang. Gumawa rin ng pirma dun sa laysay si Barrera na kung anuman ang mangyari sa kanya ay ang chairman ang nasa likod nito. Payag naman ni Chairman Eng Santiago na hindi na humarap sa kamera. Sa Tokhang pa lang ay sinabi niya na umano na bakit nasama si Barrera sa listahan dahil hindi naman anya ito adik. At nung nabalitaan niyang binaril naman si Ricky Barrera, ay agad siya umanong nakahinga ng manuwag na sinabing nahuli ang suspect. Kaya't imposible anya siya ang nasa likod ng krimen gaya ng akusasyon sa kanya. God, sino nag-utos sa'yo para patayin niyo? Wala. Wala. Wala? Bakit pinatay mo? Ano atraso? Ano atraso? Sa proper court na lang. Pero naniniwalang ina ng biktima na may iba pang motibo ang suspect. May nagsabi kagabi na taga-barangay na sabi nadamay na lang daw yun iba, 2 lang daw kami na prospect, si Ricky Barrera at ako. Tingin ko politika dahil napahiya siya dito sa lugar namin. Napahiya yung kapitan namin dito. Dahil lahat ng dala niya, laglag. Anong klaseng kapitan siya? Laglag. Dahil talagang nagyayabang siya. Pero wala naman siya nagawa. Lahat ng dala niya, laglag. Ultimo bayaw niya si Jap. Laglag. Kaya minsan parang nakakapikon na kapitan siya. Siguro napahiya. Ito ang ginawa sa amin. Iniimbestigahan na ng Malabon PNP ang krimen. Papa-imbestigahan ulit natin to kasi during the conduct ng investigation, right after nung mahuli yung gunman doon sa pangyayari, wala namang binibigay. Wala lang po siya bumagsak dito eh. Akala namin na himatay siya, hindi pala. Tapos bigla na lang nagkagulo yung mga tao. Meron bang naghabulan? Wala po. Away. Mga nagsiselfie lang po, nagpipicture kasi may ginawa pong robot doon. Gulat kami, biglang bumagsak na lang yung bata.
Cheryl, sa bahay ng pamilya Villanueva sa Barangay San Agustin sa Malabon, nakatakdang paglamayan mamaya yung mga labinga ni Emeline NBI, yung nakatakdang mag-autopsy sa kanyang bangkay. Kaya inaasahan natin na mamayang hapon o gabi pa nga matatapos ang pagpoproseso ng kanyang bangkay. Pumunta na rin, Cheryl, yung PNP sa Jose Reyes Memorial Medical Center kagabi nang mabalitaan nga nila ang pagkamatay ng dalagita, pero tumanggi na silang magbigay sa amin ng pahayag. Patay naman ang isang 8 taong gulang na babae matapos umanong ma-suffocate sa loob ng kotse sa Pasay. Hindi raw kasi namalayan ng nanay-nanayan nito na naiwan pala rito natutulog ang bata. Nagbabalik si Jen Calimon. Hindi akalain ni Joanne na ang pamamasyal sa Pasay noong Martes, ang huling beses na makakasama ang anak-anaka na si Jana Jacobe. Nasawi ang 8 anyos na si Jana matapos maiwan sa loob ng kotse at posibleng na-suffocate. Alas 3 na raw ng umaga kahapon na makauwi ang pamilya nila galing sa pamamasyal. Sabay-sabay daw silang natulog at pagkagising ng alas 7 ng umaga. Doon na namalayan ni Joanne na nawawala ang bata. Yung time ngayon alas 7 na, pagpasok ko sa bahay, tinanong ko ngayon yung batang katabi niya. Sabi ko, Shakira, di mo ba napansin si Jana? Tulog yun nung pumabatay ng kotse kaya doon na kami po nag-alarma na baka naiwan. Agad daw nilang sinilip ang kotse at doon nga natagpuan ang bata. Wala na itong buhay at nangingitim na. Sa backseat ng sasakyan na ito natagpuan yung bangkay ng 8 taong gulang na si Jana. Kwento ng kanyang mga kasama, hindi raw nila napansin na hindi nila kasama yung bata nang lumabas sila ng sasakyan. Labis ang hinanakit ni Joanne sa sinapit ng anak-anakan. Talaga na hindi po talaga namin alam ng Diyos yan. Ako nga hindi ko matanggap na hindi mo kumandang na. Sabi ko nga, sa lulong ng anak ko. Kahit hindi po siya sa akin ang galing, ako po nagbalaki. Mahal ko yung bata na yon. Hindi ko matanggap na gano'n ang sinapit ng pero aksidente po ang nangyari. Isa sa ilalim sa autopsy ang bata para malaman kung may naganap na foul play. Kahit naman mapatunayang aksidente ang nangyari, posible pa rin kasuhan ng negligence resulting in homicide ang asawa ni Joanne na siya ring driver ng kotse nang maganap ang insidente. Emeline Villanueva, the 15-year-old stray bullet victim in the New Year revelry, has passed on. She died early tonight in her hospital bed. Meanwhile, the prime suspect in the case has been identified and criminally charged. Marita Moaya tells us more. Emeline Villanueva, the 15-year-old stray bullet victim on New Year's Eve in Malabon City, expired at exactly 6:10 this evening at the Jose Reyes Memorial Medical Center. Dr. Impormasyon yung pamilya na meron palang ginawang parang sulat o parang testamento yung biktima. Pumanaw na ang 15 anyos na babae sa Malabon na tinamaan ng bala sa ulo noong bagong taon. Pero hanggang ngayon, palaisipan pa rin kung ligaw na bala o nadamay lang sa pamamaril ang biktima. Nakatakda namang magsagawa ng autopsy ang NBI. Kaugnay niyan, umaaksyon live si Amber Gonzalez. Amber. Cheryl, pansamantalang nakalagak dito sa Nate Funeral Home sa Navotas yung mga labi ng 15 anyos na si Emeline Villanueva o yung dalagitang tinamaan ng bala sa ulo nitong bisperas lamang ng bagong taon. 4 na araw din siya na nakipaglaban bago nga siya bawian ng buhay bandang alas 6 GMT kagabi. Makulit at malambing, ganito inilarawan ni Nanay Marilyn Villanueva ang 15 anyos niyang anak na si Emeline, panganay sa 4 na magkakapatid ng dalagita. Pangarap daw nitong maging chef dahil sa talento sa pagluluto at pagbibake. Sa katunayan, pinagkakakitaan na raw nito ang talento. Mahilig nga siya mag-bake tsaka yung gumawa ng mga graham. Tapos binibenta niya 2 piso, ganun. Pag yung wala siyang pasok o kaya pag minsan parang matinda ko palamig yung para sa mga bata lang. Pero lahat ng ito naglahos sa isang iglap matapos bawian ng buhay si Emeline sa Jose Reyes Memorial Medical Center kahapon. Di na niya nakayanan pa ang matinding pinsalang inabot matapos tamaan ng bala sa ulo noong bagong taon. Hindi na rin kasi naoperahan ng dalagita dahil sa maselan nitong kondisyon. Wala na kaming ma-elicit na reflexes from the brain and the brainstem. So that means she's in a very deep coma. With all the medications that we're giving, bumabagsak pa rin yung kanyang blood pressure, pati yung urine output niya bumababa na rin.
So these are ominous signs na critical na yung patient and we might lose her anytime. Pasado alas 6 kagabi ng tuluyang mamaalam ang dalagita na ilang araw ding na comatose. Sa gitna ng pagdadalamhati, nangako ang pamilya Villanueva kay Emeline na di titigil hanggat di siya nabibigyan ng hustisya. Kailangan natin yun, lalo na ngayon wala na yan ako. Yun na rin yung hinahabol talaga namin, hustisya. Nauna nang idineklara ng DOH na stray bullet victim si Emeline base na rin sa trajectory ng bala na tumama sa kanya. Pero gitang Malabon Police, biktima ang dalagita ng kaguluhan sa lugar na nauwi sa pamamaril ng isang residente sa isang barangay Tanod. Tinutugis pa rin daw ang suspect hanggang ngayon. Pero ayon sa pamilya ni Emeline at ilang kapitbahay, walang pamamaril na nangyari sa kanilang lugar. Narito naman po si Melanie Valdos Reyes mula sa Palasyo ng Malacanang. Magandang umaga, Melanie. Good morning, Zarina. Bumueltang Malacanang kay Vice President Leni Robredo na imbis na magreklamo ay pasalamatan na lamang ang disaster relief team na tumutulong sa kanyang mga kababayan na sinalanta ni Bagyong Nina. Ito ang sagot ng Palasyo sa pahayag ni Vice President Robredo na mabagal umanong relief operation sa mga komunidad na sinalanta ni Bagyong Nina. Partikular na pinunan ni Robredo ang kawalan ng kuryente sa ibang mga lugar sa Bicol Region. Sa statement ni Presidential Spokesman Ernesto Abella na ituturing na ginagamit ng pangalawang Pangulo ang kalamidad para sa kanyang political agenda. Anya ang dapat na gawin ng Vice Presidente ay i-appreciate ang mga disaster officials, mga social workers, maging ang mga volunteers na nasa ground zero na bago pa man mag-landfall si Nina. Ayon pa kay Abella, as of January 4, mahigit na sa 180 million pesos na halaga ng relief assistance ang naipamahagi ng gobyerno sa mga apektadong pamilya sa rehiyon ng Calabarzon, Mimaropa, Region 5 at 8, maging yung mga na-stranded sa Pantalan. Maging ang problema sa kawalan ng kuryente ay patuloy na sinusolusyon umano ng Department of Energy sa tulong ng local government units. Binalik sa palasyo ni Senadora Laila de Lima ang aligasyong may kinalaman siya at si Senador Antonio Trillanes report sa pananaksak sa believed inmate na si JB Sebastian. Wala raw dahilan para ipapatay si Sebastian dahil umaasa pa siya noon na makakatulong sa kanya ang inmate. Ang Pangulo mismo, hindi naman yan ipagpagawa kung walang blessing sa taas o kanya mga operators, through his operators. He has enforcers. He has operators. Kaya nga tinatanong ko, magkano na ho, Pangulo, ang nagagastos nyo dyan sa obsession nyo sa akin? Sinisika pa ng GMA News sa makuha ang panig ng palasyo sa aligasyon niya ni de Lima. Tugon niya ng senadora dahil inulit ni Aguirre ang bintang ng sumaksak kay Sebastian na inutusan daw siya ng isang batchmate sa Philippine Navy para di makapagsalita si Sebastian laban kay de Lima. Nauna nang tinagi ni Trillanes na may kinalaman siya sa tangka kay Sebastian. Wala na raw balak pa ang DOJ na paimbestigahan ito. Meron nag-investigate na dito eh. Otherwise, magdodoble-doble tayo. So far as he is concerned, hearsay lamang. Sa iba pa, mga pangunahing balita na pili si Pangulong Rodrigo Duterte bilang Man of the Year ng Yuzhukan, ang ituring na Time Magazine ng China. Ang Presidential Spokesman Ernesto Abella, hiniran si Pangulong Duterte bilang Man of the Year dahil sa paninindigan nito sa independent foreign policy at pagdistansya sa Amerika at pakikipagbabutihan naman sa China. Pinuri rin ang programa at pangasiwa ng Pangulo sa gobyerno kabilang na ang anti-corruption campaign nito na